Ang Los Angeles Lakers ay sa wakas ay nagset na ng petsa para sa matagal nang hinihintay na re-evaluation ni LeBron James. Ang mga Lakers fans ay matagal nang nag-aabang ng balita tungkol sa kanilang superstar at ngayon ay mayroon na tayong malinaw na sagot. Ang four-time NBA champion ay nagpapagaling pa mula sa groin injury na nakuha niya noong March 8 sa isang mainit na laban sa Boston Celtics. Mula noon ay wala siya sa dalawang importanteng laro kabilang ang isang malaking laban sa Milwaukee Bucks. Bago tayo pumasok sa mga detalye, siguraduhin mong i-like ang video na ito at i-subscribe para hindi ka ma-miss ang mga update tungkol sa Lakers at pinakabagong NBA news. Ngayon, bago magsimula ang laban sa Bucks, sinabi ni TNT's Jared Greenberg ang isang importanteng update. Ayon kay Greenberg, si LeBron ay nakaschedule para sa medical evaluation sa unang bahagi ng susunod na linggo na nagbibigay sa mga fans ng malinaw na ideya kung kailan siya maaaring makabalik sa laro. Ang update na ito ay nagbibigay ng maliwanag na pag-asa sa mga Lakers supporters na nakita ang kanilang team na nahihirapan nang wala si LeBron. Habang walang eksaktong petsa ng pagbalik na nakaset, isa lang ang sigurado ang Lakers ay sobrang kailangan siya pabalik. Mula nang magkaroon siya ng injury, ang team ay hindi nakakahanap ng ritmo at natalo sa magkasunod na laro kabilang ang isang malupit na 126-106 na pagkatalo laban sa Bucks. Kung magpapatuloy sila sa ganitong pababang daan, ang kanilang pwesto sa sobrang competitive na Western Conference ay maaaring masira ng malaki. Kaya ang pinakamalaking tanong ay kailan ba babalik si LeBron sa court. Sa kanyang re-evaluation na nakaschedule sa unang bahagi ng susunod na linggo, ang mga fans ay nagdadasal para sa magandang balita. Gayunpaman, ang groin injuries ay maaaring hindi mahulaan at ang medical team ng Lakers ay siguradong mag-i-injunar. Katnang sobra. Habang kilala si LeBron sa kanyang tibay at mabilis na pagpapagaling, ang huling bagay na gusto ng team ay maulit pa ang injury niya kapag bumalik siya ng masyadong maaga. Ang maagang pagbalik ay maaring magpa-out sa kanya ng mas matagal na isang panganib na hindi kayang kunin ng Lakers. Samantala, si Luka Doncic ay nagdadala ng napakalaking workload na nagpapatunay na kaya niyang hawakan ang pressure pero hindi niya magagawa mag-isa. Ang supporting cast ng Lakers ay kailangang tumulong lalo na kung gusto nilang manatiling competitive. Habang hinihintay si LeBron na makabalik, mas matagal silang nahihirapan, mas lalong tataas ang pressure sa pagbalik ng hari. Pag-usapan natin si Luka Doncic. Ang NBA World ay nayanig ng makumpleto ng Lakers at Mavericks ang isang malaking trade. Ang deal ay nagpadala sa five-time All-NBA first-team point guard na si Luka Doncic kasama ang key players na sina Maxi Kleber at Mark Morris mula Dallas papuntang Los Angeles. Kapalit nito nakuha ng Mavericks ang veteran all-star big man na si Anthony Davis, defensive specialist na si Max Christie at isang 2029 first-round draft pick. Para dagdagan pa ang shocking trade na ito, parehong teams ay nagpadala rin ng second-round picks sa Utah Jazz. Dagdag pa nito, isinama ng Lakers si second guard na si Jayen Hood-Schifino na agad na na-wave ng Jazz pagkatapos ng trade. Pero ang trade na ito ay hindi lang tungkol sa malalaking pangalan. Maraming gumagalaw na parts sa likod ng mga eksena. Si ESPN insider na si Shams Charania ay kamakailan lang nag-reveal kung paano nagsama ang deal sa isang episode ng The Young Man and the Three podcast. Ikinuwento niya na habang naghahanda siya para sa work trip ay nakatanggap siya ng late-night tip na may malaking bagay na nangyayari sa pagitan ng Lakers at Mavericks. Ayon kay Charania,
Ang unang trade discussions ay may ibang player pero ang final deal ang Inaging ganap na hindi inaasahan. Ang last-minute twist na ito ay nagulat sa lahat na nagpapakita kung gaano hindi mahulaan ang NBA trade landscape. Samantala, ang Mavericks owner na si Patrick Dumont ay nagsalita tungkol sa kontrobersya sa trade sa isang conference sa Texas. Maraming fans at analysts ang galit dahil pinakawalan ng Dallas ang kanilang franchise player, pero si Dumont ay nanindigan na kinakailangan ang move para sa future ng team. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-iisip ng long-term kaysa sa short-sighted decisions batay sa reaction ng publiko. Kahit na may confidence, si Dumont, hindi lahat sa Mavericks organization ay sumasang-ayon. Si NBA insider na si Brandon "Scoop" B. Robinson ay nakipag-usap sa isang source na malapit sa team na nagpahayag ng frustration kung paano hinandle ang trade. Itinanggi ng source na ang depensa ni Doncic ay mahina at binanggit na naglaro siya ng mahigit 900 minutes sa last year's playoffs at halos average ng 2 steals bawat laro. Habang ang Mavericks ay may impressive 52-30 record noong nakaraang season at gumawa ng malalim na playoff run na natalo sa Boston Celtics sa NBA Finals. Ang desisyon na i-trade si Doncic ay hindi talaga tungkol sa pag-aayos ng nakaraang pagkakamali, kundi tungkol sa pag-reshape ng future ng team. Sa pagdagdag kay Klay Thompson, na isa sa pinakamagaling na shooters sa NBA history, ang Dallas ay naglayong manatiling competitive sa West kahit walang kanilang dating superstar. Ang trade na ito ay nagpadala ng shockwaves sa buong liga at tanging ang oras ang magsasabi kung paano ito magiging para sa parehong teams. Habang ang Lakers ay mayroon na ngayong generational talent na si Doncic, ang Mavericks ay nagtitiwala sa ibang plano para sa future ng kanilang team sa susunod na ilang seasons. Makikita natin kung magbabayad ba ang gamble na ito. Samantala, ang Lakers ay papasok sa isang crucial off-season at isang particular na trade proposal ay may potential na malutas ang kanilang pinakamalaking problema na ang center position. Mula ng matrey, Si Anthony Davis ang Los Angeles ay nahihirapang punan ang puwang sa kanilang frontcourt lalo na sa rim protection. Habang si Jackson Hayes ay tumayo bilang starting center ng team, ang kanyang inconsistency ay nagpakita na kailangan ng Lakers ng mas malakas at maaasahang defensive presence sa paint. Ayon sa Bleacher Report, ang isang trade scenario ay makikita ang Lakers na makukuha si young defensive standout na si Walker Kessler mula sa Utah Jazz. Sa proposed deal na ito, ang Lakers ay makakakuha kay Kessler habang ang Jazz ay makakakuha ng shooting guard na si Dalton Knecht at isang 2031 unprotected first-round pick. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Kessler ay isang malaking panalo. Ang 23-year-old ay isa na sa mga premier shot blockers sa liga na nag-average ng 2.5 blocks bawat laro. Ang kanyang defensive presence ay agad na aayusin ang pinakamalaking weakness ng Lakers na gagawin silang mas balanse na team. Dagdag pa, dahil hindi kailangan ni Kessler na maging primary offensive weapon, siya ay babagay ng maayos sa iba pang stars ng Lakers. Gayunpaman, ang Jazz ay maaaring hindi agad magbibitaw kay Kessler habang sila ay nasa rebuilding mode. Ang pagbibitaw sa isang promising young center ay isang malaking desisyon. Ang Lakers ay maaring kailangang magdagdag pa ng assets para mahikayat ang Utah na ituloy ang trade. Kung mangyayari man o hindi ang trade na ito, isa lang ang sigurado. Ang Lakers ay determinado na ayusin ang kanilang center problem sa off-season na ito. Kung makukuha nila si Kessler, maaaring ito ay isang game-changing move
na magpapalakas sa kanilang depensa at magpapataas sa kanilang championship aspirations. Ano sa tingin mo sa mga malalaking developments na ito? Babalik ba si LeBron James sa tamang oras para iligtas ang Lakers? Tama ba ang Doncic trade para sa parehong teams? At dapat ba na push hard ng Lakers para kunin si Walker Kessler? I-comment mo ang iyong thoughts sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang pinakabagong NBA updates